if there is one single biggest mafia-style, highly organized, most prolific extortion machinery to come before the face of the earth, it's the CPP and PNDF. Anong kapabilidad ng CPP and PNDF? They cannot overthrow the government, but they can make Smart and Globe pay 200 million more every year combined. Is that not a threat? They can make 300 to 400 million from the NGO racket coming I'm inside. telling you, that's an open secret. Yeah. Correct po. And they can make AAA contractors na gumagawa ng mga airport, ports, mga yan. Again, that's an open secret. Yes, sir. Yes, sir. 2% yung cut ng NPA sa mga infra. Naging 3 na ba? Oh. I confirm, sir, 2%, but in the 2% recent yan. documents are Sa lahat 3.5. ng infra, walang under, lalo sa mga influenced, kung walang 2% from the contractor. That's in addition to the 10% of the congressmen. Agree, sir. At ang source, sir, I will reveal, not Secretary Villar. Some congressmen, by the way. I'd like to qualify. Yeah, some congressmen. At ang source po ng information namin, Senate President, Mr. Chair, kung paano namin nalalaman ang mga project, saan ang location, magkano ang cost, sinong project nito, ang manager, DPWH. The information on the extortion, if there is one single biggest mafia-style, highly organized, most prolific extortion machinery to come before the face of the earth, it's the CPP and PNDF. At hindi yan napipigilan ng ating government. So, paano din sorry, Mr. Senate President, curious lang. Paano nare-remit yan? At saan? Magkano napupunta, ilang porsyento napupunta sa the Netherlands? Ilan yung nagagamit dito sa operation dito sa local? Ang sa Smart and Globe po ay bank remittance pero outside the Philippines. Ilang percent? Halimbawa, sa 300 million per year, ilang porsyento doon o magkano ang napupunta doon sa The Hague? Okay. Ang policy po is pag regional operations finance, 40% i-remit sa Central Committee, 60% sa region. It's 40-60. When you say Central Committee, yung Central Committee dito, Yeah. ang tinatanong ko, from the 40%, ilang percent yung pumupunta sa Netherlands? Hindi ko po masagot categorical pero tama po kayo sa inyong very logical questions, Mr. Chair. May napupunta po sa Netherlands kasi nandun ang CPP International Department. Nandun si Joma sa Barrio Utrecht, the Netherlands, sa Barangay Utrecht. At tama po may napupunta doon. At ang napupunta doon, sir, ang naririnig ko na nandun dito pa ako, hindi po bababa sa 50% ng mga nakikita dito nare-remit doon. So, yun po, that is very clear. At ang pinakamasakit po, the CPP and PNDF are able to circumvent the Anti-Money Laundering Council because we are able to establish web network of conduit NGOs that can channel funds amounting to 300 to 400 million coming from partners from Belgium, Netherlands, Europe, etc. With further intelligence of the Senate President, Kusolay Corso, do you have a list of the NGOs naging conduit para to circumvent the anti-money laundering law? Yes, I think You don't need to tell this committee right now. Pwede submit na lang yan yes, sir. sa committee. We will do, sir. Thank you for that Have you guidance. furnished the anti-money, or at least through NICA or whoever is handling you, nakarating na ba sa Anti-Money Laundering Council yan? Yes, sir. We will comply. Okay. I will not ask any further questions in that regard. Thank you, Mr. President. Siguro na lang, just a manifestation also na baka ngayon maiintindihan ng mga nagtatanong bakit daw yung mga telcos mahilig maglagay ng cell site sa mga kampo, sa mga military camp. Ano? Yan ang sagot. Kasi pag hindi sa military camp, piperwisyoin. Bubumbahin, susunugin, wawasakin. Sulugin, wawasakin. Mr. Kung hindi, President, magbayad. yeah, Mr. Senate President, Mr. Chair, the armed forces and the Philippine National Police cannot be the private security guard of Smart and Globe. Oh. So yung mga nagtatanong kung bakit sa kampo, yun ang sagot. Hindi dahil gustong i-monitor ng China ang military. Ano? The weaknesses of the government, security sector to secure, Mr. President, Mr. Chair, the facilities and infrastructure of these telecommunications. Kasi under the law, bawal man maging security guard ng Smart at Globe at mga private companies, ang police at ang army at ang armed forces.
So the weakness of that, manipis at maliit ang ating armed forces, malawak ang area, they cannot really secure every critical infrastructure. It becomes favorable to the operations of the enemy. Right. With your permission, Mr. Chairman, yung tanong kong original kay Jeffrey, kay Eric, ay pwede ko itanong kay Miss Miranda. Ano po ba ang tawag sa inyo nung araw? Ganun po, Mr. President. Ang talagang tawag po sa akin noon nung aktivista pa po ako is Lady Miranda. Anak Bayan, chairperson po ako ng Anak Bayan Central Luzon. Lady Miranda. Yes Okay. po. Yung pong tanong ko sa kanya na nagkaso po ng rape yung isang former warrior ng NPA na babae, 17 years old. Chinarge yung commander niya ng rape. Nangyayari ba ito? Nangyayari Yes po, ba sa sir. mga naalam nyo? Yes po, Mr. Senate President. Isa po ako sa buhay na patunay ng pang-aabuso sa loob ng kilusan. Not just once, but thrice. Mga kasama ninyo o ng mga opisyal? Officer po, mga commander po namin. Akala ko ba pinapatay yung death penalty yung mangre-rape? Yun nga po yung masakit, Mr. Senate President. Kasi po, ang paniniwala ko din po nung una is ganun. Akala namin, pinoprotektahan ng kilusan yung mga kabataan, kababaihan, in terms of rights ng mga kababaihan, lalo sa violence. Pero, yun nga pong masakit, inilaan ko yung buhay ko sa loob ng kilusan. From 14 years old po ako, tapos po 18 ako nung nag-NPA. Doon ko po naranasan na yung napagsamantalahan po nung CO namin. 19 years old lang po ako nung panahon na yon. Naulit po yon nung ako ay 20 years old. Tapos po, nung hindi ko na po kinaya yung depression dahil sa sunod-sunod na pangyayari na yon, pinaratangan po ako na nababaliw. At mayroon daw po akong PTSD tsaka bipolar tendency at sinabihan pa nila ako na parang may sex disorder daw po ako. Sex addict daw po ako. Kaya yun yung naging reason ba't nila ako pinauwi. Kasi delikado daw ako sa mga kasamang lalaki kasi baka gapangin ko daw sila. So, binaligtad ang usapan. Ha? So, at ito hindi lang sa iyo experience mo. Nakikita mo sa mga kasama mo, nangyayari din sa iba't ibang lugar sa Pilipinas? Yes po, Mr. Senate President. Yung isa pong commander po namin na babae, dumagat po siya. Bagong sampa lang po siya noon nung ni-rape din po siya nung vice CO din po nila. Kwento din po niya sa akin yun noon. Kasi po may talakayang babae po kami na nagaganap sa loob ng NPA. Doon po namin sinishare yung mga karanasan namin bilang mga babae, simula nung sibilyang kami hanggang nung mag-NPA kami. Kaya doon po nila sinare sa amin yung iba't ibang mga pang-aabuso din na nararanasan sa loob ng kilusan. Kaya nung naranasan ko po yun, mas doon ako naniwala na totoo pala. Wala silang ginawa doon sa mga nang-abuso na yan? Doon sa iba, pati sa iyo, wala silang ginawa? Diniilang po nila dahil mga CO po yun, tinanggal lang po nila sa pagka-CO. 14 years old ka nung ma-recruit ka. Paano ka na-recruit? Tulad ng tanong namin kay Eric, paano nangyari? Parang ganun din po, ang kaibahan lang po, out of school youth po ako, Mr. Senate President. 14 years old po ako nung na-recruit po ako sa Anak Bayan. Ang recruiter ko po noon, yung kung naaalala nyo po, yung nakulong na 2 UP student po sa Caranglan, Nueva Ecija, si Gerald Salonga at si Giliar Cadano. Sila po yung mga recruiter ko. Si Gerald Salonga, si Kuya Jiri, siya po yung nag-recruit sa akin noon, February 2011, ni-recruit niya ako doon sa amin sa community. Out of school youth po ako noon. Ini-discuss niya sa amin yung tungkol sa karapatan ng mga kabataan tungkol sa edukasyon. Dahil nga po out of school youth kaming magkakaibigan, madali kaming naniwala. At nung una, hindi po namin alam na aktivista pala sila, yung Anak Bayan. Nalaman ko na lang po na aktivista sila nung tatay ko mismo yung nag-explain sa akin. Kasi po dati din po yung father ko na nasa loob ng kilusan. Pero iniwan mo yung magulang mo, sumama ka sa kanila. Yes po. Ang totoo po niyan, pinalayas po ako ng tatay ko. Kasi yung tatay ko po, ayaw niya mag-full-time ako. Sabi sa akin ng father ko, pwede lang na sumama-sama ka sa kanila sa mga rally, ganyan. Pero huwag kang mag-full-time. Kasi alam po nung tatay ko kung ano talaga yung nangyayari sa loob ng kilusan. Saan mo kayong probinsya? Taga Pampanga po ako, Mr. Senate President.